May time na ba na may isa kayong friend or kamag-anak na hinihingi yung isang bagay na may sentimental value sa'yo at hindi mo alam kung ibibigay mo o hindi? Yan ang pag-uusapan natin in this episode. Intro music! Hello sa ating mga listeners. Akala mo naman ang daming listeners. Hello doon sa tatlo nating nakikinig today. Pero welcome back pa din dito sa Pretty Petty the Podcast. So, I guess nagustuhan nyo yung ating first episode last week, kaya kayo nandito. Or isa kayo sa mga kamag-anak ko na walang choice kundi makinig sa podcast na ito. Hello sa nanay ko dyan na nakikinig. Alright, nonetheless, andito ulit tayo para makichismis at pag-usapan ng problema ng ating storyteller of the week. By the way, ako nga pala ang inyong millennial tito, Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers. Kung first time mo dito, ito ang mangyayari sa podcast na ito. So, pakikinggan natin ang kwento ng ating storyteller of the week. Okay? Meron silang idudulog na problema or dilema sa atin. And usually sa end ng kanilang kwento, nagtatanong sila kung tama ba or mali yung mga actions nila sa isang situation. Alright, so after nating mapakinggan, we will try to evaluate their situation, and at the end, we will come up with a decision if their actions are pretty or petty. Simple lang naman, di ba? Madali lang naman intindihin. Pero bago muna ang lahat, kung hindi ka pa naka-follow sa podcast na ito, ano pang hinihintay mo? Mag-follow ka na para sa mga susunod na episodes gaya nito. Shoutout nga pala sa utol ko, sa kanya ko ginaya yan. Meron siyang biking channel sa YouTube. So sa mga listeners nating bikers, follow nyo sa YouTube, Forever Bike Noob. Okay, it's number 4, tapos Ever Bike Noob. So, ready na ba ang lahat? Okay, let's listen to this week's kwento in our segment that we will call Storytime! Okay, ang story natin ngayon ay magmumula kay VJ. Okay, VJ, pasok! Ako po si VJ, hindi ko po totoong pangalan. A few days ago, tinanong ako ng kinakapatid ko kung okay lang bang hingiin na lang niya yung luma kong iPad mini. Gamitin daw niya for school kasi nasa college na siya. Actually, ang tagal kong nag-isip kung ano i-reply ko sa kanya. Pero ang ending, sabi ko sa kanya na hindi pwede kasi sentimental sa akin yung iPad na yun eh. So, for context, that iPad mini is the very first Apple product na binili ko using my own money. Rumakit talaga ako ng sagad para makapag-ipon lang ng pera para mabili yun. And alam naman natin na hindi mura ang mga Apple products, especially noon. Currently, hindi ko na siya nagagamit kasi hindi ko na ma-update yung operating system niya eh. Na-reach na niya yung Max OS update na I think iOS 9. Yun yung Max niya. Kaya kahit mag-login sa Gmail, di ko magawa for security reasons daw. So literally, nakatambak na lang yung iPad sa cabinet ko. Pero dahil na may sentimental value sa akin, I still keep it with me. Pero for additional context na din, hindi naman ako mayaman. Pero hindi naman ako mahirap. Sakto lang, nakakakain ako ng 3 times a day, nakakapag-splurge ako once in a while. Pero yung kinakapatid ko,
medyo hirap sila sa life. Yung older brother nga niya, nag-stop ng studies para makapag-work ng maaga eh. So silang buong pamilya, ginagapang nila yung studies ng kinakapatid ko. So now, I feel bad na hindi ko binigay yung iPad sa kanya. Part of me is saying na maiinis lang siyang gamitin yun kasi hindi nga ma-update yung OS. And part of me is saying na since nakatambak lang siya sa akin, might as well give it na lang. And bahala na sila kung mapapanabangan nila o hindi. Pero ano ang sa tingin nyo? Okay lang ba na hindi ko binigay? Petty na ba na pinagdamot ko yung iPad na may sentimental value sa akin? Thank you. Okay, so ayan. So narinig natin ang story ni VJ. So let's summarize it very quickly. So ang sabi ni VJ ay meron siyang kinakapatid and yung kinakapatid niyang yon hinihingi. I'm not sure kung hinihingi or hinihiram, pero I believe it's hinihingi. Hinihingi yung iPad mini niya. Kaya iPad mini ni VJ. Kaso, itong si VJ, hindi siya sure kung ibibigay niya o hindi dahil may sentimental value sa kanya ang naturingang iPad mini. So, technically, end ng story, hindi niya binigay. Hindi niya binigay yung iPad due to sentimental reasons. And meron din siyang binanggit na reasons like hindi na ma-update yung OS, parang it's beyond use na, parang ganon. So, hindi niya binigay. Ngayon, meron siyang dilemma na madamot na ba siya ng lagay na yon dahil hindi niya binigay yung iPad? Okay, sige. Yan ang ating hihimayin paunti-unti in this podcast. First of all, medyo mahirap yung sitwasyon niya. Okay? Kasi I understand yung fact na meron tayong mga bagay or meron tayong mga gamit na hindi natin ma-let go due to sentimental reasons. Oo, kahit maliit na bagay lang yan, hindi mo ma-let go due to sentimental reasons. Okay? So, yung mga magtatago ng mga concert tickets o kaya ng mga ticket ng sinihan kasi yun yung pelikulang pinanood nyo kasama mo si crush. Yan. Mas malala yung mga nagtatago ng ticket sa bus dahil katabi nila si crush during that time. Yung mga balat ng chocolate, balat ng candy, minsan tinatago natin yan due to sentimental reasons. Wala naman siyang value, di ba? Wala na siyang value. Technically, kalat na lang yun eh. But we chose to keep it because of sentimental reasons. Ayan. Ako may mga gamit akong ganyan. Medyo may pagka-pack rat ako eh. So, mahilig akong magtago ng mga gamit. Especially before. Ngayon, hindi na masyado. Before, ay, lala. Sakit ko na talaga yan. Promise. I remember, ito makaka-relate yung kapatid ko dito. Meron akong unan, kaming magkapatid, meron kaming unan before na mula pagkabata hanggang pagtanda, unan pa rin namin siya. Hindi namin siya let go. Kahit alam mo yon, kahit medyo may amoy na, kahit may mancha na ng mga laway namin, wala na siyang support, as in, wala na siyang lambot. Dilapidated na yung unan. Pero hindi namin matapon-tapon kasi kumbaga yun na yung naging parang security blanket namin. Okay? I can still remember, ang tawag pa ng kapatid ko dun sa unan niya si Memi. Memi. Ayan. So ngayon, kung naririnig to ng kapatid ko, feeling ko tawa siya ng tawa ngayon. Meron din akong kilala na ang dami niyang damit sa cabinet. Sobrang daming damit sa cabinet. Tapos, kapag tinanong mo kung bakit hindi niya matapon, kasi nga may sentimental value. Ayan, ito daw yung una niyang biniling damit nung nagkatrabaho siya. Ito yung favorite niyang damit kasi mukha siyang yayamanin nung college pag suot niya yon, ganyan. Pero, hindi na kasya sa kanya. So, ayun, nakatambak lang sa cabinet lahat ng damit kahit hindi na kasya. Ayan, hindi pa rin tinatapon. Pero no judgment ha, walang judgment to. Promise, walang judgment. Kasi nga, I can relate.
Especially sa sitwasyon ni VJ. Si VJ kasi, aside from the sentimental value, yun kasi ang first investment niya. Diba? Alam ko nabanggit niya na pinaghirapan niya, nag-rumakit siya ng, ng side jobs just to buy that iPad mini. Okay? Alam naman natin na ang Apple products then and now ay hindi naman po talaga siya ganon kamura, no? Kulang na lang yung isa mong kidney para makabili ng bagong iPhone. So, I can only imagine how much is that iPad mini during that time. May sentimental value? Maybe because it's his first investment. Now, with regards to his kinakapatid, may challenge din naman yung situation niya kasi biruin mo college na siya tapos wala siyang magamit na device or iPad, di ba? Alam ko ngayon with college universities, mas advantageous kapag meron kang iPad. I'm not sure. Let us know kung ano ba yung sitwasyon ng college ngayon. Bumibili pa ba ng textbooks ngayon? Meron pa bang physical textbooks available sa mga bookstores na binibili? O may option na to have an e-book? Yung electronic version ng book sa phone or sa iPad. Ano na ba ginagamit sa college ngayon? Kasi way back my time, patay, ako ay madidate. Kaya way back my time, hindi pa uso yung mga iPad masyado. We will literally buy the book or we go to the library, borrow the book, tapos papa-photocopy namin. Papa-photocopy namin yun para may copy kami nung contents ng book. If I'm not mistaken, meron ding mga schools ngayon for preschool, nursery, and elementary na kasama na sa tuition fee ang iPad. Especially for private schools. Hindi ko sure kung nati-take home na nila yung iPad or parang loan lang siya, parang ipapahiram lang. I'm not sure. Pero kasama na sa tuition fee or sa miscellaneous fees nila ang iPad. Kasi may mga activities na sila nagagawin doon sa device mismo. So imagine, elementary pa lang, preschool, kindergarten, meron ng iPad. What more pag college? Diba? Yung kinakapatid ni VJ. Mas kailangan niya yun kasi mas marami siyang readings na gagawin, mas marami siyang research na gagawin. So, mas kailangan niya talaga yung device. So, for the kinakapatid, andun yung sense na or feeling na baka mapag-iwanan siya ng mga classmates niya kasi baka yung classmates niya may mga iPad, tapos siya wala. Hindi naman sa inggit. Maybe it's a factor, pero andun yung mapag-iiwanan ka kasi lahat meron ng copy nung libro, siya wala kasi wala siyang device So either hahanap siya ng physical book para pa-photocopy niya, so mas matagal. Mas advantageous nga naman kung meron siya nung device. Now, ito naalala ko lang, a story from the past. Naku, ito na naman tayo sa mga past stories. Elementary, I was in elementary. I-date natin siya between 1991 and 1996. Okay. So, during those years, dun pa lang nagsa-start maging uso ang mga computer subjects. Wala pang Microsoft Word noon. Puro mga Lotus 1, 2, 3 pa lang. So, dun pa lang na-introduce ang mga computer subjects sa schools. During that time, hindi pa uso yung 1:1. Medyo mahal pa kasi yung mga computer units So, hindi pa uso yung 1:1 kayo. Not unlike now, no? Alam ko, ngayon, 1 computer is to 1 student. Dati hindi. 1 computer, 2 kayong mag-share. Malas mo pag 3 pa kayo na maghahati-hati sa oras dun sa computer. So ito na. Computer class, I was partnered with a classmate of mine. Tandang-tanda ko pa siya. I'm not sure kung nakikinig siya, pero I don't think nakikinig siya, pero ang pangalan niya is Joyce. Ayan. So si Joyce, medyo nakaangat-angat sa buhay. Okay? Hindi ko naman alam na may computer siya sa bahay. So, meron siyang advantage towards me or meron siyang advantage
sa paggamit ng computer. So ito na. Computer, i-type daw namin yung pangalan namin. So nauna ako kasi bilang bida-bida, no. Type ako A. Tapos maghahanap ako ng susunod na letter. Letter L. Asan na ba yung letter L? Ayun, L. Letter V. Letter I. So imagine mo yung tagal kung i-type yung 5-letter first name ko. Yung first name ko na 5-letter word. Ang tagal kong i-type. Wala pa yung last name doon, ha? Pero natapos naman ako. Pasok na ngayon si partner. Type siya ng pangalan niya. Ay, si ate, kala mo, sekretaryo sa bilis mag-type. Hindi naman yung tipong 60 words per minute, no? Pero relatively, mas mabilis siya sa akin. Kasi nga, meron siyang computer sa bahay na nagagamit. So, mas angat siya. Meron kaming mga exercises na gagawin eh. So, one by one. Alam, pag turn ko na, ramdam ko talaga yung inip niya. Hindi ako tumitigin sa kanya eh. Pero ramdam ko yung inip niya na ano ba tong partner ko? Ang bagal mag-type. Ramdam ko talaga. So, medyo nahihiya ako. Yang hiya talaga ako ng mga panahon na yon. So, uwi ako ng bahay namin. Sabi ko sa nanay ko, Ma, bili tayo ng computer. Kasi yung classmate ko, yung partner ko, ang bilis mag-type. Tapos ako ang bagal-bagal kong mag-type. Bumili tayo ng computer. Eh, hindi naman kami mayaman. Eh, ang computer nun sobrang mahal. Kung ngayon may 10,000 pesos na computer ka or less, noon hindi. Sobrang mahal ng computer. Ang maabilidad kong magulang, ang nanay at tatay ko during that time, sobrang maabilidad. Nagtanong-tanong sila sa mga friends nila, sa mga tito, tita ko, kung sino ang may computer at sino ang may keyboard na hindi ginagamit. Hihiramin daw niya. Eh, yung isa kong tito, meron siyang computer na hindi ginagamit. So, pinahiram sa amin yung keyboard. Tapos binigay sa akin. Sabi ng nanay ko, oh, ayan, keyboard. Mag-practice ka mag-type. Ko, ha? Paano yun? Paano ko magpa-practice? Sabi niya, hindi mo naman kailangan makita kung tama yung tinatype mo eh. Kailangan mo lang malaman kung saan nakalagay yung mga letra. Para pag nandun ka na sa real thing, medyo familiar ka na. Alam mo ba, yung point ng nanay ko, in fairness to her, ha? May point naman talaga siya doon. Kasi part of the typing skills, yung speed, is just familiarization. Pag familiar ka, kung nasa yung mga keys, mas mabilis mo siyang mahahanap, mas mabilis kang mag-type. So ako, bilang anak ng grepa, no, yung mga hindi bang yayamanin, so practice ako. Pag kung ano yung mga nakikita ko sa TV, tatype ko. So, eventually, nasanay na lang din ako, nasanay na ako sa mag-type, and hindi na gano'n naiinip yung partner ko. And then, nakabili na rin kami ng sariling computer, medyo nagmura na siya, and yun yung story ng keyboard. So, anong connection nito sa story ni VJ? Hindi, kasi nga baka yung kinakapatid mapag-iwanan. So, ayan. Pero ito, serious note, no? And medyo, you might have a different opinion on this. Some people will argue na okay lang naman na hindi pinahiram or hindi binigay sa kinakapatid niya. Kasi technically, hindi naman obligasyon at responsibilidad ni VJ na tulungan sa pag-aaral ang kanyang kinakapatid. Kung hindi binigay or hindi pinahiram ni VJ or hindi pinagbigyan, dapat hindi sumama ang loob ng kinakapatid niya. Kasi hindi niya responsibilidad yon. Okay, it's the kinakapatid's responsibility and his family na tugunan yung mga pangangailangan niya sa school. Okay, again, medyo hindi man sensitive pero we may have a different opinion on this. Okay? I somewhat agree to that point na hindi niya responsibilidad. Okay? Pero it doesn't hurt to help din naman. Now, on the other side of the coin, diyan naman papasok ang ating kumare na si Marie Kondo. Ayan, are you familiar with Marie Kondo? O, sa mga hindi familiar dyan, si Marie Kondo is a tidying expert. Japanese siya. Okay? She is a best-selling author and the star of the Netflix show with the same title, Tidying Up with Marie Kondo. Okay, siya ang founder ng KonMari Media Incorporated. So, ano bang ginagawa ni Marie Kondo?
Ang specialty niya ay kung paano mag-organize. And kasama doon sa organization steps niya ay kung paano mag-let go ng mga gamit. Kasi hindi ka naman makakapag-organize kung sobrang dami ng gamit mo. Okay? Hindi lahat yan kailangan mo. Iba dyan kailangan mo ng i-let go. Kaya pinauso niya yung catchphrase na or yung question na, does it spark joy? So ano yung philosophy behind that? So when you organize things, regardless if it's clothes, appliances, electronics, paper, documents, sentimental items, you need to touch it, you need to feel it, and then ask yourself, does this item spark joy? If it does, then you keep it. You put it aside. If it doesn't spark joy anymore, then you dispose of it. Okay? Hindi nga siya naniniwala sa ibigay mo na lang sa kapitbahay o ibigay mo sa kapatid mo. Hindi, kasi ipinapasa mo lang yung kalat. Sa kanya, you dispose of it. Okay? So yun, every time nag-organize ka, one by one, hahawakan mo yung mga gamit and then you ask, does it spark joy? Yan. Kung meron kang hesitations, sinasabi niya, usually kapag ganyang may hesitations ka, i-dispose mo na. Now, VJ can do the same thing, at least for this iPad mini. Okay? Hawakan niya, buksan niya, try niyang i-open, try niyang mag-login sa Gmail hanggang makita niya yung error message na you can't log in anymore due to security reasons, and then ask himself, does it spark joy? Now, depende sa sagot niya kung bibigay niya, kung bibigyan niya sa pinsan niya or i-keep niya. Okay? It's up to him. Okay? Pero meron pa tayong isa pang option that we can give to VJ. Yun ay ang option 2, lend. Hindi naman niya kailangang bigay eh. So, pwede naman niyang ipahiram lang. Like, for example, sabihin niya sa kinakapatid niya na, sige, hindi ko pwedeng bigay, pero ipapahiram ko sa'yo. I-check mo muna kung magagamit mo. Kasi alam ko, ang OS niyan, medyo max na, hindi na gumagana yung ibang features. So, test mo muna kung gumagana, kung magamit mo, edi good, hiramin mo muna. Ngayon, kung hindi mo magamit due to the OS, di isoli mo sa akin. At least, hindi sila mag-iisip na madamot ka. None of it matters anyway, pero alam mo yon, para maiwasan lang, and para din less guilt on your end. Para less guilt na rin na hindi mo siya pinagdamot kasi you gave them options. Okay, so ayun. So, it's either you ask yourself, does it spark joy? Or, try mo ipahiram. Try mo ipahiram sa kinakapatid mo and then let's see. Let them decide if they will be using it or not. Okay. I guess it's time to decide kung si VJ ba ay pretty o petty. The time has come for VJ to know his verdict. I, Tito Alvin, will say that you, VJ, are pretty na may slight pettiness. Okay? Bilang hatol for the slight pettiness, gawa ka ng isang TikTok dance na may kaldag at i-share mo sa lahat ng mga social media platforms. Kidding, just kidding. Okay, pero by the end of the day, it is his iPad, it is his belonging, and he can do whatever he wants to do with it. So kung gusto niyang itago, kung gusto niyang ipamigay or itapon, nasa sa kanya na yon. Pero it won't hurt din naman for him to consider giving it away since hindi naman niya ito nagagamit. Alright, that's it. That concludes episode 2. Thank you so much for listening to our episode for today. And again, if you haven't followed our podcast yet, please consider following us by clicking the follow button here sa Spotify so you will be notified of our upcoming episodes. I will be releasing new episodes every Friday, so please watch out for it. You may also share this podcast to your friends and family because, again, sharing is caring and sharing is free. That's the most important part.
Please follow our other social media accounts. That's at Pretty Petty the Pod for Instagram and Threads, and at Pretty Petty the Podcast naman for TikTok. Kung Facebook naman ang jam nyo, you may follow us by going to bit.ly/prettypettythepodcast. And kung katulad nyo si VJ na confused kung ipagdadamot nyo ang mga gamit nyo and you want to share it dito sa podcast, you may send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. Who knows, baka story mo na ang next nating i-feature. Before we end, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. That's all for today. See you sa next episode. Bye-ers!